Ngayong gabi sa tanan, salamat ta karon nga gabi nga makapadayon ta sa pagtuon sa balaan nga pulong sa Ginoo sa dili pa makapahulay karong gabi. Salamat kita sa mga nahimo karong adlaw, mga pagtabang pud sa Ginoo diha kanato, and dako ang atong nga pagpasalamat nga kinabuhi sa gihapon ginahatag niya diha kanato. So karong gabi tuon na pud ta sa usa ka bersikulo nga makahatag pud diha kanato challenge sa nagapadayon ta sa pag kinabuhi niini nga kalibutan. Ang Salmo 24 versikulo 1 mauna ang ato nga tun-an karong gabi. 24 versikulo 1 ingon niya dinhi, iya sa Ginoo ang tibuok kalibutan og ang tanan nga ani-ani niini, ang yuta og ang tanan nga nagpuyo niini. Pakamayuhon sa Ginoo ang balaan niya nga pulong mo ampo ta usa. Dalaygon ka langit non og may gugmaong nga Dios karong gabi sa panahon nga gihatag nimo diha kanamo. Giangko namo Ginoo nga it is a privilege for us, Father, to study thy words before kami ginuod sa pagpahuway. Panalangini Ginoo kami pinaginining pulong nimo nga amo nabasa o amo matun-an karon. Hatagi kami Ginoo mga lesson nga magamit namo sa nagapadayon kami sa pagkinabuhi nining kalibutan. Salamat Ginoo sa mga viewers, mga relatives nga nagapadayon sa pag-suporta niining activity, ang mga Facebook friends, ang mga silingan Ginoo. Salamat sa ila padayon nga paminaw sa iyong balang pulong. Ako mga classmates, mga co-workers Ginoo nga nagasuporta niini. Panalangin ni kami tanan karon. Salamat usab sa kaluwasan nga andam nimo sa mga tawo nga magtuo ug magtugyan kanimo sa ilang kinabuhi, mga sa pasayloan. Salamat nga andam ka Ginoo sa pagpasaylo sa ilang mga kasalanan o himuon nimo sila Ginoo ang kuno nimo nga imong mga anak. Karong gabi salamat gyud sa mga paguban nimo kang Kristo Jesus nga manluluwas. Amen. Okay, bali karong gabi ato nga isgutan ang balaan nga pulong sa Ginoo. The earth and everything in it belongs to God. Ang tanan niining kalibutan gikan kini tanan sa Ginoo, or ang Ginoo nagbuhat niini tanan. So may mga pipila ka mga bagay nga ato nga tun-an karong gabi. I hope and pray nga makahatag pud ni challenge diha kanato sa nagapadayon ta sa pag-alagad sa Ginoo. Kay Kind Heart, good evening. Salamat sa paguban nimo. Kay Geraldine, salamat kayo sa din sa imo padayon nga pag-support. God bless you diha sa inyo pod. Sa Psalm 24 verse 1 is ingon niya din is the earth is the Lord's all it contains, the world and those who dwell in it. So sa ato pa kinsa man naa sa kalibutan iya na sa Ginoo. So we praise and thank you nga gihatagan ta sang higayon sa Ginoo nga ma-enjoy niining kalibutan, gihimo ta sa Ginoo aron ma-enjoy niining kalibutan together with our families, mga friends nato, mag-enjoy ta. So ingon ni Haring David, gi-confirm niya din ni Haring David, ingon niya that the Lord owns all creations, including human beings. So dili ra ang mga gituga sa Ginoo dinhi sa kalibutan, apil na kita tanan mga human beings, tanan nga mga tao gibuhat pud ta sa Ginoo. So mao na karon makakita naton sa mga purpose sa Ginoo nganong naata niining kalibutan.
way back to Genesis, makita nato karon kung sa mga plano sa Ginoo nganong naata ni ining kalibutan. So morning mga kuano, mga gamay nga ato matun-an karon. The verse reminds us that the Lord is the creator and sustainer of the universe. Ang Ginoo maunang nag-create sa kalibutan, nag-sustain sa kalibutan mo na nga hangtod karon. So ang purpose ana ingon niya ang Ecclesiastes chapter 12 ako basahon din mao ning painumdum niya sa mga tinugan niya o sa mga katauhan. Ecclesiastes 12 ingon niya na diya nga busa hinumdumi ang inyong magbubuhat samtang batan-on pa ikaw sa dili pa moabot ang masubo nga mga adlaw o katuigan nga moingon ka dili ako malipayon sa akong kinabuhi. So mao ni ang kuano pagpahinumdom niya kay gituga man ta sa Ginoo, giangkon man nato nga ang Ginoo maoy nagbuhat diya kanato. So pahinumdom niya diya sa mga katawan, hinumdumi ang imong magbubuhat. So ang Ginoo manubuhat kanato, so ato sa hinumduman. Ang word nga gigamit niya diya samtang batan-on pa ka. Batan-on na makay igo pang kusog sa pag-alagad sa Ginoo. Natisay gipainumduman ta, gibuhat man ta sa Ginoo. Ato pud hinumduman ang ato nga magbubuhat. Sa naa pa kay panahon, batan-on pa ka or naa pa kay kusog. Verse 2 ingon niya diya ni ana unyang panahon na hanap na alang kanimo ang kahayag sa adlaw, sa bulan o sa mga bituon o kanunay lamang magdulom bisan human sa ulan. So ingon niya batan-on ka pa hinumdumi ang Ginoo kay mauman na ang imong creator, hinumdumi siya. Ayaw naghulata nga moabot ang panahon nga hanap na ang imong panglantaw, dili ka nakakita kayo basta gulang ka na. And then daghan pa gyud nga mga mga mahitabo diya sa tao sa ulay mga adlaw. Verse 3 niadtong panahon na ang mga bukton nga nanalipod kanimo magkurog na ug ang mga tiil mo nga karon ligon pa kabsa nag-umoy. Diutay na lang usab ang ngipon nga iusap mo sa imong pagkaon o mahanap na kaayo ang imong panglantaw. So ingon niya ayaw nagulata. Hinumdumi nga ang Ginoo, gituga ta sa Ginoo, gi-create ta sa Ginoo niining kalibutan aron nga magamit niya kita. So that is why as much as possible napakay kusog hinumdumi na nga daan ang Ginoo. Ayaw hulata ingon niya nga kanang imong tiil nga kusgan karon. Moabot ang panahon nga wala na nay kusog, wala na nay umoy. Kanang imong bukton nga nanalipod nga kusgan sa ulahing mga adlaw pagulang ka na dili na siya wala na nay kusog. Imong tango nga karon daghan pa, imong ipon daghan pa, moabot panahon gamay na lang gyud nang ngipon nimo. So ang buti pasabot niini nga samtang napakay panahon hinumdumi ang imong magbubuhat, ang imong creator. Good evening kay Lizel Bunghay. Salamat sa imo karong gabi sa imong paguban. So painumdum ni ang Ginoo maoy nagtuga diya kanato. Sustainer diya sa ato pod sa tibuok kalibutan. That is why hinumdumi ang Ginoo samtang napakay panahon sa pag-alagad sa Ginoo. The verse also reminds us that everything we have comes from God and that we should use it to glorify His name. So kani nga bersikulo nagpainumdum po diya kanato nga ang tanan nga naa kanato gikan sa Ginoo. So unsay purpose niya? That we should use it
to glorify His name. May naata na karon na atay mga resources ang plano ana sa Ginoo nga magamit nato sa kahimayaan gihapon niya. And we praise God nga naay mga Kristohanon na sila mga resources, na sila mga sakyanan ginagamit nila sa mga activity diya sa Ginoo. So maunang usagyod nga purpose sa Ginoo aron nga magamit sa iyang buhaton for His glory. Everything we have comes from God, and that we should use it to glorify His name. So hope and pray nga kung unsa man ang mga resources nga gihatag sa Ginoo diya kanimo, gamita diya sa Ginoo kay malipay gyud ang Ginoo ni anak. That is one of the purpose nga nung may naa kay mga blessings nga gihatag sa Ginoo aron nga magamit nimo sa iyang buhaton. Pastor Estrella, good evening dia sa imo. Kamusta da sa imo po da? Thank you sa pag-support po nimo. So, morning karong gabi ang verse nagpainumdom ang pulong sa Ginoo, nagpainumdom diya kanato nga everything we have comes from God, and that we should use it to glorify His name. So hope and pray nga kung unsa na sa imo paggamit na sa Ginoo kay madayeg gyud ang Ginoo. And then another one is Psalm 24 verse 1, meaning that God owns the entire earth and everything on it, signifying that all creation belongs to Him and He is the sovereign creator of everything. So sa ato pa siya may authority na ang Ginoo ra mo may authority, may power sa tibuok ka tinuga niya ni ining kalibutan. Sa authority hangtod diya sa ato ang Ginoo mo may authority. And usang purpose sa Ginoo nga ang mga tao magdaig diya kaniya. Again, good evening diya Pastor Rikla. Maayo na paminaw. Okay, mauni karong gabi mga pagpahinomdom diya kanato. It also emphasized that humans are also under God's ownership and authority. Ang tanang tao is under ta sa ownership sa Ginoo. Iya ta sa Ginoo. Kung iya ka sa Ginoo, wala kay excuse nga mo ingon ka nga dili ra ko. Kay iya man ka sa Ginoo, pareho na ang imo ba. Kung imo gani pagusto ka kung ibaligya nimo o dili, pagusto ka kung kauno nimo o unsaon nimo, kay imo na siya. So that is also sa ato kahimtang atubangan sa Ginoo. Iya ta sa Ginoo. So kung unsay gusto sa Ginoo, ato gina siya buhaton. Kay iya man kita sa Ginoo. Ownership and authority. Authority is naara gyapon sa Ginoo. And then ari pagyod ang points nga makita nato sa Psalm 24 verse 1 is this. God's sovereignty, this verse clearly establishes God is the ultimate owner of the world and everything in it. So sa ato pa, diri sa kalibutan or ang kalibutan, ang Ginoo mao tanan ang owner niya na, ang tag-iya niya na. So wala kay question diya kay iya na siya sa Ginoo. Sometimes dili nato dili nato mahimo ang ginapahimo sang ato nga creator kay ang garbo mo naga control sa ato nga kasing-kasing. But for this evening, hope and praying realize nato nga dili ta kaingon nga dili ra ko Ginoo, kay iya man kita sa Ginoo. So kung unsa ang iyang ipabuhat, kinanglan ta buhaton kay iya man kita sa Ginoo. So and then ari pagod ingon niya din a universal ownership, the fullness thereof indicates that not just the land but
all living creatures and people on earth belong to God. Usa sang gikuha nako nga verse ato ni usa basahon bisag kadali ra no. Ang First Corinthians ako basahon din ni. Uy, asa na to? First Corinthians ako basahon verse 19 and 20, ingon niya na din wala ba kamo masayod nga ang inyong lawas mao ang templo sa Espiritu Santo nga nagpuyo diha kaninyo o nga gihatag sa Dios kaninyo, dili na kamo ang tag-iya sa inyong kaugalingon kundi ang Dios. So ang usagid nga nakita nako diya nga ingon niya diya, dili na kamo tag-iya sa inyo kaugalingon kundi ang Dios. Sa ato pa ang ato kinabuhi ang Dios mo ay tag-iya niini. That is why a purpose niya kay siya man ang tag-iya, ang buhaton sang iya sa mga tao is this, the verse 20. Gipalit na kamo niya busa gamita ang inyong lawas alang sa himaya sa Dios. So unsay kuan ang purpose sa Ginoo nganong gipalit nangin matay si Kristo Hesus sa krus sa Kalbaryo alang sa atong mga sala. Ang purpose nga ang mga tao maghimaya sa Dios. So ang Dios mi tagiya. Kita angayan tang musunod diya sa sugo sa Ginoo. Kay gipalit naman ta sa Ginoo. Pariyo na nga kung naa kay gipalit kung imo na di pa gusto ka. Pariyan na ang kahimtang nato atubangan sa Ginoo. Sa una makasisala ta gusto sa Ginoo nga mabalik ang iyang purpose nga ang tao mo daig kaniya, gipadala niya iyang bugtong anak si Kristo Hesus nangin matay sa krus sa Kalbaryo aron nga ang tao nga motuog masalig kang diya kaniya hatagan niya sang katungod nga mahimong iyang mga anak. Ang purpose is nga ang tao mudaig sa Dios. So kabayota nga makuha no painumduman na punta ni ini. And then declaration of faith by acknowledging God's ownership. This verse encourages a sense of dependence on God and a recognition of His power over all creation. Ang word nga makuha nato din is dependence on God and recognize of His power. So mao ni kinahanglan nga magdepende kita diya sa Ginoo. Magsalig kita sa Ginoo, ihatag nato ato kinabuhi diya sa Ginoo adlaw-adlaw. Kay siya man ang tag-iya niini. That is why ingon ako ganiya nga dili ka pwede mag-ingon nga dili kay nganuman kay ang Ginoo naman tag-iya sa imo nga kinabuhi. And then the application nato is this. Okay. Psalm 24 verse 1 states that the earth and everything in it belongs to the Lord. This verse can be applied to believe that God created the world and has a purpose for everything in it. So, ingon sa Ginoo din Psalm 124, tanan nga naa sa kalibutan is iya man sa Ginoo. So, pwede nato na ma-apply sa ato kaugalingon sa tanang mga nagsalig diya sa Ginoo nga buhaton nato ang ginapabuhat sa Ginoo. Diya sa may Luke chapter 20 verse 40, ang context ana pag-abot ni Jesus Christ dito sa Jerusalem, pagsulod niya sa Jerusalem, ang mga tao nagdaig diya sa Dios, nagsinggit sila sang pagdaig sa Dios sa kang Kristo Hesus. And then katong mga uban nga mga tao diya ingon nila Ginoo pahiluma sila kay
kay saba na siguro na pulaan na sila nga saba ra kaayo. Ingon niya pahiluman na sila ingon sa mga Pharisees. Ang tubag ni Kristo Jesus diya sa verse 40, 19 verse 40, ako babasahon din sa Luke chapter 19. Okay. Luke 19 verse Okay, 19 verse 40, 39 ako basahon niya. Usa. Unya pipila sa mga Pariseo nga diha sa panon miingon kang Hesus, magtutudlo pahiluma ang mga tinun-an. Ingon ni Kristo Jesus sa 14 sa 40, si Jesus mitubag kanila, sultian ko kamo nga kon maghilom sila, maninggit ang mga bato. Mao nang tubag ni Kristo Jesus. Ingon ni Kristo Jesus sa mga Pharisees, ingon niya, kung maghilom kining mga katawhan, kaning ako mga katawhan nga nagasunod diya kanato, kanang mga bato mo maninggit na sila sa pagdaig sa kuha o sa Dios. Sambuti pasabot nato din ang main purpose sa Ginoo nganong naata aron nga modaig ta sa Dios. Murag insulto kayo siguro no diya sa ato nga wala tayo gadaig sa Dios kanang mga bato nga magiya nato ga kanta sa pagdaig sa Dios. So murag lisod ra kaayo siya una-unaon. Sir Nilo Lucasan, salamat sa imo pod nga paghapit kaniya and good evening dia sa imo. So mauna ang main purpose nganong naata ni ining kalibutan. Gusto sa Ginoo nga magdaig ta sa Dios. So kabayon ta dili nato na malimtan nga responsibilidad nato ang pagdaig sa Dios. Mao nang pinakadako nga responsibilidad nato ang pagdaig sa Dios. Ingon niya diya maninggit ng mga bato kung dili na sila magdaig sa Dios. So and then pagdaig yun ang gusto sa Ginoo diya kanato. Ditugat ta sa Ginoo nining kalibutan aron nga magsimba diya kaniya, magdaig diya kaniya. Another one nga gigamit niya diya sa may Romans chapter 12 verse 1, ingon niya na diya, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. So ang imo pagsimba gyapon pagka verse 2, ang imo pagsimba mo ihalad nimo sa Ginoo. Munang kabubuton sa Ginoo sa imong kinabuhi. And then, pagpadayon, it can also be interpreted as a reminder that the Lord is the rightful owner of the world and all who live in it. So naay katungod ang Ginoo sa sa kalibutan ug naapod say katungod sa atoa. Ingon ako nga dili ka kaingon nga dili ra ko kay nga naman ang Ginoo ay katungod diya kanato sa ato tanan. So that is why ganiya ato nakita ang mga resources nga naa diya kanato gikan na sa Ginoo, iya na sa Ginoo. Ang purpose ana nga magamit sa buhaton sa Ginoo, madaig siya. So kabayon ta karong gabi gi-claim ra sa Ginoo ang iya. Iya man kita sa Ginoo, gipalit man niya kita dito sa krus sa Kalbaryo karon nga maluwas sa ato mga sala. So dayga ang Ginoo. Ma'am Regine, salamat sa imong pag-uban pod. Good evening dia sa imo. And then application to believe in God, believing that God created the world and everything in it, believing that God has a purpose for everything He made. So gibuhat ta sa Ginoo, purpose sa Ginoo, maghatag ta pasidungog sa Dios. So ayaw nagusiki ang panahon, ayaw nag-inang sunod ako.
kay basig wala na sunod. That is why last week ato natun-an ingon to sa ato gitun-an as if nga karon na lang nga adlaw ang gihatag sa Ginoo. Ugma wala na. So sayang kayo ang imong panahon nga wala nimo na gamit ya sa buhaton sa Ginoo. Mao na butang nato permi sa ato una basig karon na lang ako nga kinabuhi. So ako ni gamiton nga matinud-anon diya sa iya nga buhaton. Living your life in accordance with God's purpose. Ingon nato gani purpose sa Ginoo pagdaig gyapon sa iya. So kani ato lawas awa atong kinabuhi gamita diya sa pagdaig sa Dios bisan si San Pablo nagapainamdom kanato nga present your bodies a living sacrifice, wholly acceptable unto God, which is your reasonable service. So gamitan na imong lawas in accordance with God's purpose. Asking what God's purpose for your life, relationship, your abilities, and so on and so forth, mga mga gihatag sa Ginoo diya kanato. Okay, ngayon sa pagod nga nakita na ako din no. God's purpose for humans. Unsa may purpose sa Ginoo nganong naata? Stewards of creation. Stewards ta di ay tinugyanan ta sa mga tinuga sa Ginoo dinhi sa kalibutan. Humans are called to care for and manage the earth using responsibly. So kita ang ikuan sa Ginoo no, giyatagan ta sa katungod sa pag-manage sa kalibutan. And sa to say ato ang kalibutan karon marag polluted na kaayo, but mga padayon nagapainomdom ang Ginoo nga ato nga alagaan maayo ang atong kapaligiran nila. And then another one nga purpose sa Ginoo is love and fellowship with God. Naata karon, naata niining kalibutan gituga ta sa Ginoo. Ang purpose niya nga mahigugma kag magpakig fellowship ta diya sa Ginoo. The ultimate goal is to have personal relationship with God. Mao na gid ang ultimate, ang pinaka lintunganay isang iyang plano sa ato nga kinabuhi nga natay relasyon diya sa Ginoo. Kay kung natay relasyon diya sa Ginoo, then madaig nimo ang Ginoo. Characterized by love, obedience, and worship. Pagka masinugtanon nato diya sa Ginoo, and then ang last na is worship. Musimba ta sa Ginoo. Mao nang purpose kin sa Ginoo nganong naay tao ang kalibutan. Nagtuga siya sa kay Adan ug sa kay Eva, nakasala sila, naputol ang relasyon sa Dios ug sa tao, nangita pamaagi ang Ginoo nga mabalik ang plano nga ang tao mosimba diya kaniya. Padala niya ang bugtong nga anak si Kristo Jesus nining kalibutan, manginmatay sa krus sa Kalbaryo alang sa mga sala sa tao nga kadtong mutuo musalig mudawat kang Kristo Jesus nga iyang manluluwas, hatagan niya sa katungod na mahimong iyang anak. Masumpay ang relasyon sa Dios ug sa tao, and then ang purpose ana nga ang tao mosimba diya kaniya. So kabayon ta nga kuno matagan nato dako mapagtagad ato nga creator. Good evening diya kay kuno Idmar Mission. Pastor Idmar Mission, salamat sa pag-uban po nimo. So mo ni ang ultimate goal sa Ginoo ang tao magsimba sa Dios. And then kay so mo ni ang ang ato mga tun-an karong gabi ako ra gyud panginaot nga ato kinabuhi hatag nato ni sa Ginoo. Ato kinabuhi paggamit nato sa Ginoo as much as possible kay wala ta kay balo kung unsa ang ugma. Ingon
ni James pareha ta sa gabon nga makita sa makadiyot and then mawala. So that is why usasang topic na to nga na meditate maybe last week is what if karon na lang kuno nga adlaw gihatag sa Ginoo diya kanimo. So gamita imo lawas, gamita imo kinabuhi diya sa buhaton sa Ginoo, or whatever resources do you have is gamita po diya sa pagdaig sa Ginoo. So daghang salamat sa karong gabi nakatuon na po ta sa balaan nga pulong sa Ginoo. Salamat sa inyo gyud nga padayon nga pag-support sa atong buhaton, dili ni ako ra nga buhaton, no? Ato kini tanan kay mauning misyon nga gihatag sa Ginoo diya kanato aron nga makatabang ta sa mga tawo nga wala pa nakasabot sa ilang relasyon ngadto sa Dios. So salamat sa inyong mga challenge diya kanako. Naa ka mo yung mga naa ka mo yung mga nakatunan paliw ko click sang mga nato diya i-share sa mga imong mga friends, at least na po sila mga blessings nga makuha. Mga comments ninyo kay at aron nga may nahinay po nako improve ang ako nga maybe pag-deliver nako kay as of today ga study pa pud ko. So thank you kaayo gyud sa pag-uban ninyo. Ma-pray ta dalaygon ka langit nga Dios karong gabi sa pag-uban nimo kanamo sa pulong nimo nga amo na tun-an. Salamat Ginoo sa mga privilege nga ginahatag nimo kanamo, opportunity sa pag share sa imong gospel sa on air. We are praying, Father, that you will by this program abot na mo Ginoo mga tao nga wala pa sila kasiguro sa ilang relasyon diya kanimo. Bani kami tanan mga viewers, mga co-workers Ginoo, amo mga members po Ginoo dinhi na silingan. Pasabta sila Ginoo sa imo purpose nga nung naa kami ni nga kalibutan. Itugyan na mo karon kay ginasalig among kinabuhi diya sa ngalan ni Kristo Jesus nga manluluwas. Amen. Kay mayong gabi gyud diya sa tanan. Classmate kay sila Carbonel. Good evening gid diya kanimo. So murag dugay-dugay na gid ta nga nagkita kay sa elementary ta nag-classmate. Good evening sa inyo tanan. God bless.